Dahan-dahan kong inayos ang mga puting orkidiya sa paligid ng kabaong ni Don Alejandro. Tinitiyak na bawat talulot ay walang bahid ng dumi para sa huling gabi ng kanyang burol. Bilang kaisa-isang menahe ng pamilya ilustre na nanatili sa kanyang tabi hanggang sa kanyang huling hininga, ito na ang huling tungkulin na iaalay ko ng buong puso. Siguraduhin mo lang, Ina, na kapag nailibing si Papa bukas ay wala na rito si Francesca. Dahil nakuha ko na ang pirma niya sa papeles ng lupa at oras na para pumasok si Solen sa mansyon. Ang boses ni Gabriel, ang aking asawa, ay nanggaling sa likod ng makapal na kurtina ng kapilya. Ang kanyang mga salita ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa aking likuran. Ngunit ang aking mga kamay na hawak ang mga bulaklak ay hindi man lang nanginig. Huwag kang mag-alala, Gabriel, sagot ng aking biyena na si Doña Ramona. Ang kanyang boses ay puno ng kilalang otoridad at kawalan ng awa. Ako na ang bahala sa babaeng yan. Hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan ng ating pamilya, ngunit mas hindi ko hahayaang makuha niya ang kahit isang sentimo mula sa ari-ariang ito. Tapos na ang kanyang silbi. Hindi ko binitawan ng bulaklak. Nanatili akong nakatayo, nakatitig sa mukha ng aking pumanaw na biyenan sa likod ng salamin ng kabaong. 7 taon kong inilaan ang aking buhay sa pamilyang ito, pinabayaan ang sarili kong karera upang maging isang masunuring asawa at manugang. 7 taon kong pinunasan ang laway ng matandang ito, habang si Gabriel ay nasa bisig ng kanyang bagong kalaguyo na si Solen. Ang tangang Francesca na naniwala sa tungkulin at pag-ibig ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ng isang malamig at matigas na bersyon ng aking sarili. Narinig ko ang tunog ng mabibigat na hakbang sa marmol na sahig. Nang lumingon ako, nakatayo na si Doña Ramona sa aking harapan. Kasunod si Gabriel at 2 opisyal ng barangay na may hawak na mga dokumento. Francesca, tawag ni Doña Ramona. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may nakatagong ngiti sa kanyang mga mata. Mabuti at narito ka pa. Gusto kong tingnan mo ang mga larawang ito bago ka magpaliwanag sa amin. Ibinato niya sa aking paanan ang isang sobre. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa sahig ay tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Nang bumukas ito, lumabas ang mga larawan ko kasama ang aming batang hardinero na si Miguel, na tila nasa isang napaka-pribadong sitwasyon sa loob ng aking silid. Isang murang dula, isang napakababang uri ng paninira na binuo upang sirain ang aking karangalan o ang tinatawag nating hiya sa harap ng mga tao sa Tagaytay. How could you do this, Francesca? Ang boses ni Gabriel ay puno ng peking sakit at galit. Umaakto na tila isang biktima sa harap ng mga opisyal ng barangay. Habang nakahiga ang aking ama sa kanyang kabaong, nagagawa mo kaming pagtaksilan sa mismong pamamahay na ito? Wala kang utang na loob! Ito ang dumi na dinala mo sa pamilya ilustre, dagdag ni Doña Ramona, dahan-dahang lumalapit sa akin habang itinuturo ang pinto. Para sa kabutihan ng lahat, at upang hindi na humantong ito sa malaking iskandalo sa labas, iwanan mo ang mansyong ito ngayon din. Hindi ka karapat-dapat na magdala ng aming apelyido. Lumapit ang isa sa mga opisyal. Tila naiilang, ngunit pinipilit na gampanan ang kanyang tungkulin dahil sa impluwensya ng aking biyenan. Misis, mas mabuti pong sumama muna kayo sa amin sa labas upang maiwasan ang anumang gulo sa harap ng mga nakikiramay. Tumingin ako kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay umiwas. Natatakot na makita ang anumang emosyon sa akin. Ngunit wala siyang nakita. Walang luha, walang sigaw, walang pagmamakaawa. Ang aking puso ay tila naging isang piraso ng yelo na kinuha mula sa pinakamalalim na bahagi ng lawa ng Taal. 7 taon kong pinag-aralan ang bawat galaw ng pamilyang ito. Alam ko ang bawat utang na tinatakpan nila. Alam ko ang bawat peking pirma na ginawa ni Gabriel upang pundohan ang kanyang proyektong Ilustre Haven kasama si Solen. At higit sa lahat, alam kong ang orihinal na titulo ng lupaing ito ay matagal nang nakapangalan sa akin, ayon sa huling hiling ng aking ama bago siya pumanaw.
Inayos ko ang aking buhok ng may natatahing dignidad, humakbang pasulong upang harapin si Doña Ramona. Masyadong maingay ang mga aso sa tapat ng patay. Ang aking boses ay naging isang malamig na bulong na nagpatahimik sa buong kapilya. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking singsing sa kasal, ang ginto na matagal nang nawala ng kinang, at inilapag ito sa ibabaw ng kabaong ni Don Alejandro. Tumingin ako kay Gabriel, na ngayon ay tila napapansin ang kakaibang katahimikan sa aking mga mata. Gusto ninyo ng iskandalo? Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono mula sa aking bulsa. Pinindot ang play button para sa huling audio recording na aking ginawa. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang boses ni Gabriel ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Siguraduhin mo lang, Ina, na kapag nailibing si Papa bukas ay wala na rito si Francesca. Dahil nakuha ko na ang pirma niya sa papeles ng lupa. Naging maputla ang mukha ni Gabriel, habang si Doña Ramona ay napahawak sa gilid ng kabaong upang hindi matumba. Ang mga opisyal ng barangay ay nagkatinginan, agad na naintindihan ang totoong nangyayari. Ang aking ama ang nagmamay-ari ng lupaing ito, sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto, hindi man lang nililingon ang mga taong nagtangka akong sirain. At walang ilustre na may karapatang magtapon sa akin sa sarili kong tahanan. Magkikita tayo sa korte, Gabriel. Lumabas ako ng kapilya nang may matatag na hakbang. Iniwan sila sa gitna ng kanilang sariling bitag. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay humampas sa aking muka. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman kong ako ay malaya. Mabilis kong inilak ang pinto ng aking silid nang makapasok ako. Humarap ako sa malaking salamin na nakadikit sa dingding. Pinagmamasdan ang sarili kong muka na tila walang bakas ng takot, kundi isang malalim at madilim na katahimikan. Tila bumalik ang aking gunita 2 taon na ang nakalilipas sa isang maranyang restaurant sa Makati. Doon ko unang nakita si Gabriel na may ka-holding hands na ibang babae. Si Solen, isang batang arkitekto na noon ay bago pa lang sa industriya. Hindi ako gumawa ng eksena, hindi ako sumigaw, at hindi ko sila sinabuyan ng tubig. Sa halip, kumuha ako ng mga larawan mula sa aking kinauupuan. Tinapos ang aking pagkain nang may natatanging kalmado at umuwi upang ihanda ang aking sarili. Alam kong ang galit na walang plano ay isang kahangalan, at ang pinakamahusay na paraan upang talunin ang kaaway ay ang hayaan silang maniwala na sila ay nagtatagumpay habang unti-unti mo silang binibitay sa sarili nilang mga kamay. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang tunog ng mekanismo ng orasan sa dingding na tila nagpapaalala na mabilis na tumatakbo ang oras. Lumapit ako sa malaking kwadro ng aking ama na nakasabit sa tapat ng aking kama. Sa likod nito ay naroroon ang aking tagong sepe, ang aking huling depensa. Ipinasok ko ang kombinasyon ng mga numero nang walang pag-aalinlangan. Narinig ko ang mahinang tunog ng pag-lock ng bakal na pinto na nagpapahiwatig na ito ay bukas na. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng sepe. Ngunit ang aking kamay ay natigilan sa hangin. Walang laman. Ang kulay asul na pelus sa loob ng sepe ay tuluyan ng walang laman. Ang itim na hard drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng paglipat ng pondo ni Gabriel sa kanyang pribadong account, kasama ang orihinal na titulo ng lupa ng aking ama, ay ganap na naglaho. Isang malamig na kaba ang sumaksak sa aking dibdib, ngunit agad ko itong pinalitan ng isang lohikal na pag-iisip. Sino ang nakakaalam ng aking password? Bumukas ang pinto ng aking silid nang walang katok. Pumasok si Mercedes, ang aking nakababatang kapatid, na may hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng direkta sa akin, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangangatog. Ngunit ang unang nakakuha ng aking pansin ay ang kumikinang na gintong kwintas na may disenyong brilyante sa kanyang leeg. Isang luho na alam kong hindi niya kayang bilhin gamit ang maliit na baon na ibinibigay ko sa kanya buwan-buwan. Ate, ang kanyang boses ay tila manipis at puno ng takot.
Narinig ko ang nangyari sa ibaba. Totoo ba na pinapaalis ka ni Doña Ramona? Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Ang aking bawat hakbang ay tila isang paghatol sa kanyang konsensya. Tumitig ako sa kanyang leeg, partikular sa kwintas na tila nagpapakita ng kanyang pagtataksil. Mercedes, ang aking boses ay naging kasing lamig ng hangin sa labas ng mansyon. Sino ang magbigay sa'yo ng kwintas na yan? Umiwa siya ng tingin, hinawakan ang kanyang leeg, na tila sinusubukang itago ang hiyas. Ate, binili ko ito gamit ang sarili kong pera. Bakit mo ba ako laging pinaghihinalaan? Ako na nga itong nag-aalala sa'yo. Ngunit palagi mo na lang akong itinuturing na parang kaaway. Nasaan ang hard drive sa loob ng aking sepe, Mercedes? Diretsahan kong tanong. Hindi hinahayaan ang kanyang drama na ilihis ang aking atensyon. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ikaw lang ang tanging tao na nakakaalam kung paano buksan ang kwadrimyon. Agad na nagbago ang mukha ni Mercedes. Ang kanyang pagiging maawain ay pinalitan ng isang matigas at naghihimagsik na ekspresyon. At ano naman kung ibinigay ko sa kanila? Pagod na ako, ate. Pagod na ako na palaging nasa ilalim ng iyong anino. Palagi mong sinasabi na pinoprotektahan mo ako. Ngunit tinitingnan mo lang ako bilang isang palamuti. Si Solen, ipinangako niya sa akin na bibigyan niya ako ng sariling bahay at ipapasok niya ako sa alta lipunan ng Manila kapag natapos ang Ilustre Haven. Ibinenta mo ang sarili mong kapatid para sa isang pirasong ginto, Mercedes? Tumingin ako sa kanya nang may malalim na pagkabigo, ngunit walang galit. Ang galit ay para lamang sa mga taong umaasa pa sa pag-ibig. Para sa akin, ito ay isa lamang aral na dapat kong pandaan. Hindi mo ba alam na ginagamit ka lang nila bilang panangga sa kanilang mga illegal na gawain? Magsinunungaling ka pa, ate? Sumigaw si Mercedes. Tinulak ako ng bahagya habang mabilis na tumakbo palabas ng silid. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng aking nawasak na plano. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Wala na ang aking mga ebidensya. Wala na ang titulo ng lupa. At ang aking sariling kapatid ay naging kasangkapan ng aking mga kaaway. Ngunit bago ko pa man mahanap ang susunod kong hakbang, narinig ko ang malakas na boses ni Doña Ramona mula sa pasilyo sa labas ng aking pinto. Ihagis ninyo ang mga gamit ng babaeng iyan sa labas. Hindi siya karapat-dapat sa pamamahay na ito. Ang kanyang boses ay puno ng maruming tagumpay. Ang marahas na pagtulak ng mga kamay ng mga gwardiya sa aking likod ay naghatid sa akin palabas ng mansyon, diretso sa ilalim ng malamig at nagangagalit na bagyo sa Tagaytay. Ang hangin ay napakalakas, tila sinusubukang tangayin ang huling natitirang piraso ng aking pagkatao, habang ang ulan ay walang awang humahampas sa aking muka. Lumingon ako sa grand entrance ng mansyon. Doon, sa ilalim ng proteksyon ng sementadong bubong ng veranda, nakatayo si Doña Ramona at si Solen. May hawak silang baso ng mamahaling alak, nakangiti habang pinapanood ang aking pagbagsak. Si Solen ay suot ang isa sa aking mga lumang hikaw, isang hiyas na iniwan ng aking ina, na tila isang tropeo ng kanyang pansamantalang tagumpay. Ang pagbagsak ng isang itim na plastic bag na naglalaman ng ilang piraso ng aking damit sa putikan ay lumikha ng talsik ng maruming tubig sa aking mga binti. Wala man lang akong narinig na paghingi ng paumanhin, kundi ang tunog ng kanilang tawanan na sumabay sa ugaw ng kulog sa kalangitan. Sa likod nila, nakita ko si Mercedes na nakatayo, nakayuko at hindi makatingin sa akin. Tila kinakain ang sarili niyang konsensya, ngunit walang lakas na magsalita. Sa labas ng bakal na gate ng mansyon, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa ilalim ng kani-kanilang mga payong. Naroon si Aling Tessie at ang iba pa mga kapitbahay. Ang mga marites ng bayan na may hawak na mga telepono, palihim na kumukuha ng video habang nagbubulungan tungkol sa akin. Ang aking kahihiyan ay naging kanilang libangan. Ang aking sirang karangalan ay naging isang viral na balita
na nagbibigay sa kanila ng panibagong kwento para sa buong linggo. Ang tunog ng pagpreno ng gulto ng sasakyan ng pulis sa basang semento ay bumasag sa ingay ng bagyo. Ang asul at pulang ilaw nito ay nagbigay ng nakakatakot na refleksyon sa mga maruruming putik sa paligid. Dalawang opisyal ng pulisya ang bumaba mula sa sasakyan. Sila ay mga pamilyar na muka, mga tao na ilang beses nang inanyayahan ni Gabriel sa aming mga salusalo upang bigyan ng mga regalo at suporta. Mrs. Francesca Ilustre, sabi ng isang pulis. Ang kanyang boses ay walang emosyon habang hinahawakan ng aking braso. Inaaresto ka namin sa kasong trespassing at pagnanahaw ng mga dokumento ng pamilya Ilustre ayon sa reklamo ng iyong asawa. Lumapit si Gabriel mula sa veranda, may hawak na payong at tumingin sa akin ng may wad na lungkot. Pasensya ka na, Francesca. Kailangan ko lang protektahan ang aking pamilya at ang aking negosyo. Hindi ko hahayaang sirain mo kami. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko silang ilagay ang malamig na bakal ng handcuffs sa aking mga kamay nang walang anumang pagtutol. Sumakay ako sa likod ng sasakyan ng pulis. Pinapanood ang unti-unting paglayo ng mansyon ng aking ama sa gitna ng kadiliman at ulan. Bawat patak ng ulan na lumalamig sa aking balat ay nagiging isang paalala ng araw na ito. Hinding-hindi na ako iiyak. Ang bawat kahihiyan na ibinigay nila sa akin ay ibabalik ko ng may kasamang interes kapag dumating ang aking oras. Nang makarating kami sa madilim na presinto ng Tagaytay, bago pa man ako tuluyang dalhin sa loob ng selda, isang lalaki ang lumabas mula sa anino ng opisina ng hepe ng pulisya. Siya ay matangkad, nakasuot ng maayos na suit at may hawak na mga dokumento ng aking piyansa. Isang malamig at pamilyar na boses ang narinig ko mula sa kanyang direksyon habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. May nagpiyansa na sa iyo, Mrs. Ilustre. Ngunit hindi ito libre. Ang tunog ng pagpihit ng susi ng posa sa loob ng madilim na presento ay nagbigay ng pansamantalang kalayaan sa aking mga kamay. Hindi ako nagpasalamat sa mga pulis, at lalong hindi ko tiningnan ang lalaking nagbayad ng aking kalayaan hanggang sa makapasok kami sa loob ng kanyang sasakyan. Dinala niya ako sa isang pribado at tahimik na opisina sa isang lumang gusali sa Tagaytay. Ang silid ay amoy lumang papel at sariwang ulan. May mahinang ilaw mula sa isang lamp sa ibabaw ng malaking mesang gawa sa mahogany. Inabutan niya ako ng isang malinis na tuwalya at isang tasa ng mainit na tsaang luya. Naupo ako sa tapat niya nang tuwid ang likod, pinatutuyo ang aking basang buhok, ngunit hindi hinahayaang makita niya ang anumang bakas ng panghihina sa aking mga mata. Hindi kita tinulungan dahil sa awa, Mrs. Ilustre. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malalim, seryoso, at walang anumang emosyon habang inaayos ang kanyang salamin. Ako si Attorney Joaquin Arroyo. At tulad mo, meron din akong malalim na atraso na kailangang singilin mula sa pamilya Ilustre. Tumitig ako sa kanya ng may pag-aalinlangan. Bakit mo ako tutulungan, Attorney Arroyo? Anong makukuha mo sa isang babaeng pinalayas at nawala ng lahat ng ebidensya laban sa kanyang asawa? Tumayo si Joaquin, lumapit sa bintana at tumingin sa labas, kung saan patuloy pa rin ang paghampas ng ulan. Ang kanyang panga ay nagpapakita ng isang matinding galit na matagal nang kinokontrol. Ako ang anak sa labas ni Ramona, sabi niya, at ang bawat salita ay tila isang mabigat na hampas sa katahimikan ng silid. Isang dumi sa kanilang malinis na pangalan na itinapon at itinanggi ni Ramona 30 taon na ang nakalilipas upang protektahan ang kanyang karangalan, ang kanyang mahalagang hiya sa harap ng alta lipunan. Naintindihan ko agad ang lahat. Ang matinding galit sa kanyang mga mata ay hindi isang gawa-gawa. Ito ay isang apoy na matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumiklab. Gusto kong makita si Ramona na gumagapang sa putik, eksaktong tulad ng ginawa niya sa aking ina. Pagpapatuloy ni Joaquin, lumingon siya sa akin ng may malamig na ngiti. At ikaw, Francesca, ikaw ang may hawak ng susi
upang pabagsakin ang pananalapi ng mga ilustre. Alam mo kung paano gumagalaw ang kanilang pera? Kung makikipagtulungan ka sa akin, ibabalik ko sa iyo ang mansyon at ang lupain ng iyong ama. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Walang puwang para sa emosyon sa pagitan namin dalawa, kundi isang purong transaksyon ng paghihigante. Kung makikipagtulungan ako sa iyo, Joaquin, ang aking boses ay naging kasing matatag ng bato. Gagawin natin ito sa aking mga kondisyon. Walang traidoran, walang lihim. At kapag natapos na ang laban na ito, kukunin ko ang lahat ng sa akin nang walang kahit isang sentimo na maiiwan sa kanila. Tumango si Joaquin. Dahan-dahang lumapit sa mesa at ibinaba ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw nito. Nagsisimula na silang maghukay sa tabi ng lawa. Kung hindi natin sila mapipigil sa loob ng 3 araw, tuluyan ng masisira ang lupaing iniwan ng ama mo dahil sa kanilang konstruksyon. Ang marangyang tugtugan at ang malalakas na tawanan ng mga bisita ay umalingaw-ngaw sa malawak na harden ng mansyon. Ang paligid ay napuno ng mga makukulay na ilaw na nakasabit sa mga puno ng mga, nagbibigay ng isang huwad na ningning sa gabi ng selebrasyon para sa nalalapit na paglulunsad ng Ilustre Haven. Sa isang sulok ng hardin, nakita ko si Solen na umaakto na tila siya na ang bagong reyna ng mansyon. Suot niya ang isa sa aking mga mamahaling sutlang blusa habang pabalang na naguutos kay Mercedes. Mercedes, talian mo naman ang pagkilos. Ang boses ni Solen ay puno ng mapang-aping otoridad habang itinuturo ang mesa. Kunin mo ang karagdagang baso ng champagne para sa mga VIP guests. Huwag kang tatanga-tanga riyan. Nakita ko ang pagbaba ng tingin ni Mercedes. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagpapakumbaba at pagsisisi. Ang kwintas na kinuha niya kapalit ng aking pagtitiwala ay tila wala ng halaga ngayon na tinatrato siya bilang isang simpleng katulong sa harap ng maraming tao. Samantala, bago ako pumasok sa hardin, kasama ko si Joaquin sa sasakyan. Ipinakita niya sa akin ang mga dokumento ng pautang ni Gabriel mula sa mga ilegal na nagpapahiram ng pera sa ilalim ng lupa. Matapos siyang tanggihan ng lahat ng lisensyadong bangko dahil sa kawalan ng sapat na kolateral. Ginamit ni Gabriel ang pangalan ng aking ama upang makakuha ng milyon-milyong piso, isang malaking pagkakamali na nagbukas ng daan para sa aking unang pagbabalik. Inayos ko ang aking pulang sutlang bestida, isang kasuotan na tila sumisimbolo ng apoy ng aking pagbabalik. Bago dahan-dahang naglakad patungo sa gitna ng hardin, ang unti-unting pagtahimik ng paligid ay nagsimula sa direksyon ng gate nang pumasok ako. Ang mga bulong-bulungan ng mga marites sa pamumuno ni Aling Tessie ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Lahat ng mata ay nakatitig sa akin. Ang babaeng pinalaya sa gitna ng bagyo, ilang araw lang ang nakalilipas. Ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan ng mas matatag at mas maganda kaysa dati. Napatigil si Gabriel sa kanyang pakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo, habang si Doña Ramona ay tila nabilaukan sa kanyang iniinom na alak. Mabilis na lumapit sa akin si Solen. Sinusubukang ipakita ang kanyang tapang sa harap ng mga bisita. Francesca? Paano ka nakapasok dito? Wala ka ng karapatan sa lugar na ito? Hindi ko siya sinagot ng may galit. Sa halip, numiti ako ng napakatamis at lumapit sa kanya. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang pisingi. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang balat sa ilalim ng aking mga daliri. Bagay sa iyo ang mga nakaw na hiyas, Solen. Bulong ko sa kanyang tainga. Sapat lang upang marinig niya. Ngunit mag-ingat ka. Baka masyadong mabigat ang kadena niyan at tuluyan kang malunod sa lawa. Humarap ako kay Gabriel, na ngayon ay nakatayo na rin sa tabi ni Solen. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagtataka. Inabot ko sa kanya ang isang puting envelope na naglalaman ng isang opisyal na dokumento mula sa gobyerno. Isang regalo para sa inyong bagong simula, Gabriel. Sabi ko, nang may malumanay na boses bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palabas.
Hindi hinahayaan ang sinuman sa kanila na makabawi mula sa pagkagulat. Nang buksan ni Gabriel ang envelope sa ilalim ng ilo ng Hayden, ang kanyang panga ay nanginig. Ito ay isang opisyal na abiso mula sa Department of Environment and Natural Resources tungkol sa agarang investigasyon sa mga paglabag sa environmental permit ng Ilustre Haven. Tumingin si Gabriel kay Solen nang may matinding takot sa kanyang mga mata habang binabasa ang huling bahagi ng sulat. Paano nalaman ng gobyerno ang tungkol sa mga butas sa ating environmental permit? Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang umaga sa Tagaytay ay nagsimula sa isang napakatahimik na simoy ng hangin mula sa lawa ng Taal. Ngunit sa loob ng construction site ng Ilustre Haven, ang tensyon ay napakakapal. Ang tunog ng pagpatay sa mga makina ng mga traktora at bulldozer ay naghatid ng isang biglaang katahimikan sa buong tabi ng lawa, habang ang mga manggagawa ay nagtatakang nagsibabaan mula sa kanilang mga sinasakyang makinarya. Dumating ako kasama si Attorney Joaquin Arroyo, kasunod ang mga opisyal mula sa Department of Environment and Natural Resources, DENR, at 2 patrol car ng pulisya. Mabilis na tumakbo pababa mula sa mansyon si Gabriel, kasunod si Solen na halatang hindi pa nakakaayos ng kanyang buhok dahil sa pagmamadali. Ang pawis sa noo ni Gabriel ay nagpapakita ng matinding takot na sinusubukan niyang itago sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang boses. Anong kahangalan ito, Francesca? Sumigaw si Gabriel habang humaharap sa mga opisyal. Mayroon kaming sapat na permit. Ang proyektong ito ay legal at inaprubahan ng lokal na pamahalaan. Lumapit ang Regional Director ng DENR, hawak ang isang opisyal na dokumento na may pulang selyo ng gobyerno. Mr. Gabriel Ilustre, opisyal naming inihahain ang cease and desist order laban sa inyong kumpanya. Ang lupain sa paligid ng Lawa ng Taal ay idineklara bilang isang protected sanctuary. Lahat ng inyong environmental permits ay pinapawalang bisa dahil sa mga peking dokumento at paglabag sa batas ng kalikasan. Sa gilid ng kalsada, naroon si Aling Tessie at ang iba pang mga kapitbahay. May hawak silang mga telepono, naka-livestream sa social media ang bawat segundo ng paghaharap. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong bayan, na naging dahilan upang maging imposible para kay Gabriel na gumawa ng kanyang nakasanayang maruming transaksyon. Nakita ko ang dahan-dahang pag-abot ng kamay ni Gabriel sa kanyang bulsa. Sinusubok ang hilahin ang direktor ng DENR sa isang tabi upang mag-abot ng isang makapal na sobre. Direktor, maaari naman nating pag-usapan ito ng pribado? Malaki ang maitutulong ng Ilustre Haven sa ating ekonomiya. Huwag mong subukan, Gabriel, singit ni Joaquin. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng babala habang itinuturo ang kamera ni Aling Tessie. Kasalukuyan kang pinapanood ng higit 10,000 tao sa social media. Ang anumang pagtatangka ng suhol ay direktang idaragdag sa kasong isasampa namin laban sa iyo. Agad na napaatras ang kamay ni Gabriel. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel, habang ang mga pulis ay nagsisimula na maglagay ng dilaw na babalang tape sa paligid ng mga makinarya. Tumingala ko sa bintana ng mansyon. Doon, sa likod ng salamin, nakita ko si Doña Ramona na nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kawalan ng pag-asa, habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang tanging pangarap na maibalik ang yaman ng kanilang pamilya. Hindi ko siya niinatiyan. Sa halip, binigyan ko siya ng isang malamig at matatag na tingin na nagpapahiwatig na ito ay simula pa lamang ng kanilang pagbabayad. Habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan ni Joaquin, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa aking bulsa. Nang sagutin ko ito, ang desperadong iyak ng aking kapatid na si Mercedes ang agad na bumate sa aking pandinig. Ate, tulungan mo ako! Ang boses ni Mercedes ay nanginginig sa matinding takot at pagsisisi. Niloko ako ni Solen. Ipinangalan niya sa akin ang mga peking dokumento ng pautang mula sa mga mapanganib na kreditor. Ate, pinapuntahan nila ako sa aking apartment na yon. Papatayin daw nila ako kapag hindi ako nagbayad. Sa loob ng pribadong opisina ni Joaquin, nakaupo ako sa tapat ng mga monitor na nagpapakita ng loob ng mansyon ng mga Ilustre.
Sa tulong ng isang tapat na katulong na matagal ko nang binabayaran bago pa man ako palayasin, matagumpay na nailagay ni Joaquin ang mga nakatagong kamera sa mga pangunahing silid ng bahay. Sa screen, napanood ko ang isang matinding kaguluhan sa sala ng mansyon. Si Doña Ramona ay galit na galit, tila nawala na ng kanyang kilalang aristokratikong kalmado habang sinasampal si Gabriel gamit ang kanyang mamahaling pamaypay. "Walang silbi!" ang sigaw ni Doña Ramona na umalingaw-ngaw sa speaker ng monitor. "Sinira mo ang pangalan ng ating pamilya dahil sa katangahan mo. Paano mo hinaya ang makuha ng babae niyan ang bawat galaw natin?" Huwag ako ang sisihin mo, Ina. Sumigaw pabalik si Gabriel. Ang kanyang muka ay mapula sa galit habang itinuturo si Solen. Si Solen ang nagsabi na maayos ang lahat ng permits. Siya ang nagpilit na bilisan ang konstruksyon kahit alam niyang hindi pa tapos ang pagsusuri sa lupa. Ipinakita naman ni Solen ang kanyang tunay na kulay. Wala na ang kanyang mahinhin at kaawa-awang muka na ginagamit niya noon upang manipulahin si Gabriel. "Huwag mo akong masisisi, Gabriel. Hindi ko kasalanan na ikaw ay isang talunan na hindi man lang makakuha ng pautang sa bangko. Kung hindi mo maaayos ang environmental ban na ito sa loob ng 2 araw, aalis ako. Hindi ako pumasok sa relasyong ito para lang maging asawa ng isang bankrupt na tulad mo." Habang pinapanood ko ang kanilang unti-unting pagkawasak, nakipagkita ako kay Mercedes sa isang maliit at tahimik na kapilya sa labas ng Tagaytay. Ang aking kapatid ay umiiyak, naninginig habang nakahawak sa aking mga binti. "Ate, patawarin mo ako. Niloko ako ni Solen." Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Sinabi niya na para sa kinabukasan ko ang mga dokumentong ipinapapirma niya. Ngunit na yon ay hinahanap na ako ng mga creditor. Papatayin nila ako, ate." Tumingin ako sa aking kapatid nang walang anumang emosyon. Hindi ko siya hinawakan at hindi ko pinunasan ang kanyang mga luha. Ang tiwala ay parang isang kristal na kapag nabasag, kahit anong idikit mo ay may bakas pa rin ng lamat. Masyadong madali ang humingi ng tawad kapag naramdaman mo na ang talim ng kutsilyo sa sarili mong leeg, Mercedes. Ang aking boses ay naging kasing lamig ng marmol na sahig ng kapilya. "Tutulungan kita laban sa mga kreditor, ngunit may isang kondisyon. Kailangan mong ibalik sa akin ang itim na hard drive na ninakaw mo mula sa aking sepe. Yan lang ang tanging paraan upang maligtas mo ang iyong sarili mula sa kulungan." Naintindihan ni Mercedes ang aking mensahe. Sa kanyang takot kay Solen at sa mga creditor, pinili niyang bumalik sa mansyon upang palihim na kunin ang hard drive na kasalukuyang nakatago sa Solend. Bumalik ako sa opisina ni Joaquin upang ipagpatuloy ang pagsubaybay sa mga kamera. Nang sumapit ang 2:00 ng madaling araw, ang monitor na nagpapakita ng silid ni Solen ay biglang umilaw dahil sa pagbubukas ng isang maliit na lamp. Nakita namin ni Joaquin si Solen na nagmamadaling nag-iimpake ng lahat ng kanyang mga mamahaling designer bags, mga gintong hiyas, at mga bundle ng pera sa isang malaking itim na duffel bag. Naghanda na takasan si Gabriel bago pa man dumating ang mga awtoridad. Ang malamig na hangin ng umaga sa tapat ng katedral ng Tagaytay ay nagdala ng isang wad na kapayapaan, habang ang mga maririwasang pamilya ng lungsod ay dahan-dahang lumalabas mula sa simbahan matapos ang misa noong Linggo. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Doña Ramona na naglalakad pababa sa mga sementadong hagdanan. Pinipilit niyang panatilihin ang kanyang marangyang tindig at taas na mukha sa kabila ng unti-unting pagkawasak ng pananalapi ng kanilang pamilya dahil sa paghinto ng kanilang proyekto. Hinarang namin ni Joaquin ang kanyang daanan sa mismong paanan ng hagdanan ng simbahan. Napatigil si Doña Ramona. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit nang makita ako. "Francesca, napakakapal na mukha mo para magpakita pa sa tapat ng simbahan matapos mong madungisan ang aming pamilya." Ang kanyang malakas na boses ay naging dahilan upang mapatigil ang mga tao sa paligid. Mabilis na lumapit si Aling Tessie at ang iba pang mga marites. Agad na inihanda ang kanilang mga telepono
upang kunin ang bawat segundo ng paghaharap. Hindi si Francesca ang nagdala ng dumi sa pamilyang ito, Ramona. Ang boses ni Joaquin ay naging malinaw at matatag, sapat na upang marinig ng buong alta lipunan ng Tagaytay. Humarap si Joaquin sa karamihan ng mga tao at nagsalita ng may natatanging tapang. Ako si Attorney Joaquin Arroyo, at narito ako ngayon upang ipakilala ang aking sarili sa aking tunay na ina, si Doña Ramona Ilustre, ang babaeng nagtapon sa akin sa isang mahirap na probinsya 30 taon na ang nakalilipas upang protektahan ang kanyang karangalan at ang kanyang mahalagang hiya bago siya makapag-asawa sa pamilya Ilustre. Isang malaking gulat ang bumalot sa buong paligid. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay dahan-dahang lumakas. Tila huni ng libu-libong bubuyog na nagdala ng matinding kahihiyan sa aking biyenan. "Magsisinungaling ka!" Sumigaw si Doña Ramona. Ang kanyang muka ay naging mapula sa takot at galit habang sinusubukang itago ang kanyang panginginig. "Isang gawa-gawa lamang ito. Francesca, binayaran mo ba ang lalaking ito upang sirain ang aking pangalan?" Walang emosyong inilabas ni Joaquin ang mga dokumento mula sa kanyang bag at ibinigay ang mga kopya nito kay Aling Tessie. "Narito ang aking rehistradong sertipiko ng kapang-anakan na may pirma ni Ramona kasama ang DNA test na isinagawa sa isang laboratoryong kinikilala ng korte. Aling Tessie, malaya kang ibahagi ito sa lahat ng tao sa social media upang makita ng buong mundo ang totoong moralidad ng pamilyang ito." Mabilis na pinindot ni Aling Tessie ang live stream button sa kanyang kelpono. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang video ay kumalat sa buong bansa, habang ang mga mararanyang pamilya sa paligid ay nagsimulang tumingin kay Doña Ramona ng may matinding pandidiri at pag-iwas. Dumating si Gabriel na nagmamadali mula sa parking lot, ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa hagdanan, umiiyak sa matinding kahihiyan habang tinatakpan ang kanyang muka mula sa mga kamera ng mga tao. Ang kanilang pangalan at lokal na impluwensya ay tuluyan ng naging abo sa harap ng buong Tagaytay. Lumapit ng bahagya si Joaquin kay Doña Ramona, na ngayon ay nakaupo na sa hagdanan ng simbahan dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Bumulong si Joaquin sa kanyang tainga ng may malamig at nakakatakot na boses. "Ang bawat luhang ibinuhos ko noong bata ako habang nagugutom sa kalsada, kukunin ko ang katumbas niyan sa bawat sentimo ng inyong mansyon." Ang pagbubukas ng malaking bakal na pinto ng mansyon sa pamamagitan ng legal na kautusan ng korte ay naghudyat ng aking pinal at opisyal na pagbabalik sa lupain ng aking ama. Kasama ko si Attorney Joaquin Arroyo, ang mga sheriff at 2 opisyal ng pulisya upang isagawa ang eviction order laban sa pamilya Ilustre. Sa loob ng bakuran, isang malaking kaguluhan ang aking nasaksihan. Si Solen ay kasalukuyang nasa loob ng kotse ni Gabriel sa garahe. Sinusubukang buhayin ang makina nito upang tumakas habang bitbit ang 2 malalaking bag na puno ng mga hiyas at nakaw na pera mula sa pondo ng kumpanya. Ngunit bago pa man niya maiatras ang sasakyan, hinarangan na ng kotse ng pulis ang daanan. Bumaba ang mga opisyal at pilit na pinalabas si Solen mula sa sasakyan. "Mrs. Solen," sabi ng pulis habang nilalagyan siya ng posas, "inaaresto ka sa kasong grand theft at embezzlement ayon sa mga ebidensyang nakalap mula sa hard drive ng kumpanya." Ang hard drive na iyon ay ang eksaktong bagay na ninakaw ni Mercedes noon. Ngunit matagumpay niyang nakuha muli mula sa silid ni Solen sa gitna ng gabi upang ibalik sa akin. Nakatayo si Mercedes sa likod ko, nakayuko. Ngunit may bakas ng kaluwagan sa kanyang muka. Alam niyang kailangan niya pa ring harapin ang mga legal na kahihinatnan ng kanyang mga naunang pagkakamali. Ngunit sa wakas, ay pinili niya ang tamang panig. Sa loob ng mansyon, nakita ko si Gabriel na nakaupo sa sahig ng sala, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga bank accounts ay tuluyan ng ipinasara ng korte. At sa labas ng aming gate, ay nakatayo ang 3 lalaking nagpapautang sa ilalim ng lupa. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang singilin siya sa kanyang mga milyon-milyong utang
na may kasamang banta sa kanyang buhay. Ilabas ninyo ang lahat ng gamit ng pamilyang yan. Ang aking boses ay naging malinaw at walang pag-aalinlangan habang kinakausap ko ang mga sheriff. Nagsimulang kumuha ng mga gamit ang mga sheriff, ang mga mamahaling damit ni Doña Ramona, ang mga kasangkapan ni Gabriel, at ang mga hiyas na kanilang ipinagmamalaki ay dahan-dahang inihagis sa labas ng pinto, direkta sa putikan sa gilid ng garahe, sa eksaktong lugar kung saan nila itinapon ang aking mga gamit ilang araw lang ang nakalipas. Si Doña Ramona ay umiiyak sa sahig, hinahawakan ng aking mga binti habang nagmamakaawa. Francesca, parang awa mo na. Huwag mo kaming itapon sa kalsada. Wala kaming mapupuntahan. Patawarin mo kami. Hindi ko siya tiningnan, at hindi ko hinayaang hawakan niya ang aking sapatos. Marahang hinila ni Joaquin ang aking biyenan palayo sa akin, hinahayaan itong maranasan ang tunay na lamig ng katarungan. Tumayo si Gabriel. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit, ingit, at kawalan ng pag-asa habang nakatitig sa akin. Walang awa ka, Francesca, sumigaw si Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang itinuturo ako. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya ko. Tiningnan ko siya ng may isang malumanay at tahimik na ngiti. Ang aking mga mata ay puno ng kapayapaan na matagal kong hinahanap. Hindi ko sinira ang buhay mo, Gabriel. Sagot ko ng may napakalamig na boses. Ibinalik ko lang sa iyo ang lahat ng bagay na itinapon mo nang piliin mo ang kasinungalingan. Ilang buwan matapos ang giyera sa korte, dahan-dahang bumalik ang kapayapaan sa aking buhay, habang ang mga piraso ng aking nagulong mundo ay muling naglapat sa kanilang tamang lugar. Nahatulan ng korte sina Gabriel at Solen ng ilang taong pagkakakulong sa pambansang bilangguan dahil sa mga kaso ng malawakang panloloko at pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Wala na ang kanilang mayayabang na mukha at mararangyang pamumuhay. Ngayon ay pareho na silang nagbabayad sa likod ng malamig na rehas ng selda. Si Doña Ramona naman ay tuluyan ng tinalikuran ng alta lipunan ng Tagaytay. Ang babaeng dati ay hindi makatapak sa lupa dahil sa labis na kayabangan ay kasalukuyang nakatira sa isang maliit at madilim na kwartong inuupahan sa Cavite, malayo sa karangyaan at walang kahit isang kaibigan na nais siyang maalala. Ang kanyang naging buhay ay naging isang buhay na paalala ng maling pagpapahalaga sa wad na karangalan. Si Mercedes naman ay pumasok sa kanyang sentensya ng community service at probation dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa korte. Nagsimula siyang magtrabaho ng marangal sa isang maliit na opisina sa bayan. Dahan-dahang binabayaran ang kanyang mga utang nang hindi humihingi ng kahit isang sentimo sa akin. Bagamat alam kong matatagalan pa bago ko siya tuluyang mapatawad, ang kanyang pagpapakumbaba ay nagbigay ng isang maliit na sinag ng pag-asa para sa aming relasyon bilang magkapatid sa hinaharap. Isang hapon, nagkita kami ni Joaquin sa tabi ng malawak na harden na nakaharap sa lawa ng Taal. Ito na ang huling araw ng aming legal na transaksyon. Nakuha ko na ang aking hustisya, Francesca, sabi ni Joaquin habang nakatitig sa asul na tubig ng lawa. Wala nang natitira kay Ramona. Ngunit higit sa lahat, malaya na ako mula sa kanyang madilim na anino. Humarap ako sa kanya. Iniabot ang aking kamay para sa isang pinal na pagkamay. Salamat, Joaquin. Ikaw ang pinakamahusay na kasosyo na maaari kong hilingin sa laban na ito. Mumiti si Joaquin. Tinanggap ang aking kamay ng may malalim na paggalang. Walang mga pilit na salita ng pag-ibig. Walang mga pangako ng isang romantikong wakas. Ang aming ugnayan ay binuo mula sa apoy ng kaligtasan at hustisya, at ang paggalang na iyon ay higit pa sa sapat upang mag-iwan ng init sa aming mga puso, habang nagsisimula kami sa aming kani-kanyang bagong landas. Nang umalis si Joaquin, naglakad ako patungo sa malaking bakal na gate ng mansyon ng aking ama. Hawak ko ang mabigat na tansong susi sa aking kamay. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng gate. Pinakinggan ang tunog ng paglapat ng bakal sa hamba nito na nagpahiwatig ng ganap na proteksyon sa aking tahanan mula sa anumang dumi ng labas. Inikot ko ang susi sa loob ng kandado
Naramdaman ko ang pag-lock ng mekanismo nito na nagdala ng pinal na tuldok sa aking nakaraan. Tumingin ako sa malawak na langit ng Tagaytay at bumulong sa aking sarili. Sarado na ang pinto para sa nakaraan. Isang taon matapos ang malaking giyera sa korte at ang pagbagsak ng mga ilustre, ang mansyon ng aking ama ay tuluyan ng nabuhay muli. Ngayon, ang Valderrama Lake House ay hindi na isang piitan ng aking mga sakripisyo, kundi isang sikat na eco-sanctuary sa Tagaytay. Isang lugar na sumisimbolo sa kalikasan, kapayapaan, at sa aking sariling tagumpay bilang isang malayang negosyante. Habang nakaupo ako sa tapat ng aking mesa na nakaharap sa malawak na lawa ng Taal, dahan-dahan kong binuksan ang isang sulat na kararating pa lamang mula sa Maynila. Ito ay galing kay Mercedes. Sa kanyang sulat, ibinahagi niya ang kanyang simpleng pamumuhay, ang kanyang pagsisikap sa trabaho, at ang kanyang patuloy na pagpapakumbaba. Walang mga pilit na paghingi ng pabor, walang mga drama ng pagmamakaawa para sa pera. Isang simpleng paghingi ng tawad nang walang hinihinghing kapalit. Ipinasok ko ang kanyang sulat sa loob ng aking kahon ng mga mahahalagang alaala. Nagpatawad na ba ako? Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang desisyon na ginagawa sa loob ng isang gabi, kundi isang mahabang landas ng paghilom ng mga sugat. Hindi ko patuluyang nakakalimutan ang kanyang ginawa, ngunit binitawan ko na ang bawat bigat ng galit sa aking dibdib. Ang kapayapaan na aking tinatamasa ngayon ay hindi nagmula sa pagkalimot, kundi sa pagtanggap na ang bawat pagtataksil na aking naranasan ay siyang nagpatatag sa aking pagkatao. Paminsan-minsan, nakakatanggap din ako ng mga mensahe mula kay Joaquin. Siya ay abala ngayon sa kanyang bagong opisina, tinutulungan ang mga kapuspalad na biktima ng pang-aapi ng mga mayayamang pamilya. Walang nangyaring pilit na pag-ibig sa pagitan naming dalawa, ngunit merong isang malalim at tahimik na paggalang na nag-uugnay sa aming mga puso. Isang pag-unawa ng dalawang taong magkasamang lumaban sa dilim at sabay na nakakita ng liwanag. Tumingin ako sa labas ng bangkon habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng bulkan ng Taal. Nagbibigay ng isang napakagandang kulay asul at kahel sa kalangitan. Para sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, huwag kayong matakot kapag hinarap kayo ng buhay sa gitna ng bagyo. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng isang asawa, ng isang biyenan, o ng sinumang nagtatangkang kumuha ng inyong karangalan. Kapag itinapon nila kayo sa putik, gamitin ninyo ang putik na yon upang patatagin ang inyong pundasyon at dahan-dahan kayong bumangon upang itayo ang inyong sariling kaharian ng may dignidad at lakas. Naramdaman ko ang marahang paghampas ng malamig na hangin ng Tagaytay sa aking pisingi, kasabay ng banayad na huni ng mga alon sa pampang ng lawa. Wala nang bigat, wala nang takot. Ako si Francesca Valderrama at sa wakas, ako ay ganap ng malaya. Ang bawat pihit ng susi at ang huling tunog ng bakal na naglapat sa hamba ng gate ay hindi lamang pag-lock ng isang pinto, kundi ang simula ng isang tahimik na buhang liwayway sa pampang ng Taal. Isang ganap na kalayaan na matagal na nating hinintay para kay Francesca. Mga mahal kong tagapakinig, muli, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito, mula sa dilim ng bagyo sa Tagaytay hanggang sa liwanag ng katarungan. Habang isinusulat ko ang tagpo kung saan itinulak si Francesca, palabas ng mansyon sa gitna ng nagnangalit na ulan, napatigil ako at naramdaman ang tunay na hapti sa aking dibdib. Parang narinig ko ang hikbi ng maraming kababaihan na sa totoong buhay ay nakakaranas ng parehong kawalan ng katarungan sa likod ng kanilang sariling mga pintuan. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga piraso ng katotohanan, sa mga sugat na hindi nakikita, at sa di matatawarang lakas na natatagpuan natin kapag wala na tayong ibang pagpipilian, kundi ang bumangon at lumaban para sa ating sarili. Itinuro sa atin ni Francesca na ang ating puso ay hindi dapat ituring na parang marupok na kristal na madaling mabasag. Sa halip,
Dapat tayong maging katulad ng lawa ng Taal. Tahimik at malalim sa panlabas, ngunit may sapat na apoy ng bulkan sa ilalim upang tupukin ang bawat kawalang katarungan at muling maging payapa matapos ang bawat pagsabog. Ang pinakamahalagang susi na hawak natin ay hindi ang susi ng isang mansyon, kundi ang susi ng ating sariling halaga na hindi dapat ipaubaya sa kamay ng iba. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Francesca, magagawa niyo rin bang mapatawad ang isang kapatid na tulad ni Mercedes sa huli? O mas pipiliin niyo ring i-lock ng tuluyan ang pinto ng inyong buhay para sa mga taong nagtaksil sa inyo? Gusto ko ring malaman, saan niyo ba pinakikinggan ang audio story na ito ngayon? Siguro ay naghahanda kayo ng hapunan para sa inyong mga anak, nagpapahinga sa gitna ng biyahe, o di kaya ay tahimik na nagpapalipas ng oras bago matulog. Kung anuman ang inyong ginagawa, sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting inspirasyon sa inyong mga puso. Huwag kalimutang i-like, i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan, at mag-iwan ng comment dahil dito sa ating munting komunidad, palaging may nakikinig sa inyong mga tinig. Nawa ay manatili kayong matatag, anuman ang dalang alon ng buhay sa inyong pampang. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Anumang hirap, laging tandaan na may kasunod na bukas na puno ng pag-asa. Pamagat ng kwento ang susi ng Valderrama, pagbangon sa pampang ng Taal. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng channel na Pinoy Love Stories.